Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 para to sa lahat ng Pisces na nanonood sa ngayon. I hope na makaresonate kayo. So, paki-press and like, paki-follow, paki-subscribe ang ating channel kung bago ka lang dito sa aking channel. And doon sa mga mga dati kong subscribers, thank you guys sa mga patuloy niyong pagsubaybay dito sa aking channel. And maraming salamat sa inyong lahat bago ka man or dati ka na dito sa aking channel. Okay. Pisces, alamin natin ang usaping pera sa buhay mo. So, this is important nowadays. Pera, protection. Since this reading is for financial, money, tangible, career, lahat lang pera yung kailangan nating hanapin dito. So, protection. Sinasabi ng bara sa'yo, Pisces, na huwag kang mag-alala sa usaping salapi, sa usaping pera. Ano man ang sitwasyon mo sa ngayon. Kasi, ikaw, yung loved ones mo, yung pag-aari mo, ay safe na safe yan and protektado ka ng langit. Okay? So, ulitin natin. You are protected. You and your loved ones. Lalo dun sa mga Pisces na masyadong nag-aalala para sa future ng kanilang mga anak, apo, pamangkin, or kung ano man to na financial problems na pinagdadaanan mo. Ito sinasabi na you are protected. Okay? Huwag kang mag-aalala. Huwag kang magpapanik. Huwag kang mag-alala. Let it go. Let it go. Diba? Let God, let it flow. Okay. Pisces. Next deck tayo. Okay, new beginnings. Okay, so since this is money, okay, sinasabi ng bara sa'yo na this is a wide door opening. Wala siyang wala siyang sarado, 'di ba? Hindi siya, wala siyang, it's a gateway, parang portal, pero wala siyang sarado. So, dito sinasabi sa'yo, Pisces, na bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na makapagsimula. Ihanda mo yung sarili mo kasi hindi natin to expected diba? So, kung ikaw ay business person, business minded, or kung naman to na mga ideas, new beginnings ideas para kumita ng pera, ilalahad to sa'yo ng universe sa mga unexpected na sitwasyon na hindi mo talaga expected siya. So, just be ready, okay? Kasi maraming magsisimula, maraming papasok sa buhay mo na pwedeng pagkakitaan, or marami kang pwedeng makilala na makatulong sa'yo para kumita ka ng extra or kung ano pa ba. Okay, Pisces. Okay, first two cards natin. Ito ay para sa mga Pisces na siguro marami kang pinaglalaban sa buhay. Ang dami mong pangarap sa buhay. Ang 7 of Wands na to is yung parang lahat ng financial problems ng family mo ay kailangan mong ipaglaban. So, parang ikaw yung taga-salo. Ikaw yung taga-laban ng mga laban sa usaping financial. So, dito sinasabi ng barahan na as much as possible, paminsan-minsan, wag mong i-handle, wag mong, hayaan mo lang kasi human being tayo. Pag tayo ay nagigipit, meron tayong mga meron tayong mga surviving skills na lumalabas diyan. So dito, if you're breadwinner sa family to, kung breadwinner ka, paminsan-minsan wag mong masyadong bibihin yung pamilya mo, lalo na sa usaping pera. Paminsan-minsan wag masyadong yung parang i-spoon feed mo yung financial or yung pera or yung tangible material things. Hayaan mo sila na mag-struggle paminsan-minsan. Okay? Or paminsan-minsan, huwag nating masyadong ilaban yung mga dapat linalaban. Diba? Okay, next two cards natin is Queen of Swords and then Page of Pentacles. So, Page of Wheels to. So, sinasabi sa'yo ng baraha dito, Pisces, na habang nanonood ka sa ngayon, nakikita mo yung direction mo or ramdam mo yung direction mo. Parang yung future, itong Page of Wheels is all about future. Financial future siya. So, sinasabi niyo ng barahan na paalis ka na sa mga hang-ups, sa mga delays. Yung parang chini-chase mo yung money, 'di ba?
siguro for several years or nung medyo bata ka pa or medyo hirap ka pa sa buhay, yung sobrang hirap na hirap talaga, talagang pinaglalaban mo talaga yung pera. Yung parang ikaw yung nag-chase, di ba? Naghahanap ng pera. Pero ngayon, sinasabi ng baraha dito yun, na yung direksyon na tinatahak mo ngayon is you're letting go of your past, di ba? Hindi ka na yung dati, or as much as possible, hahanapin mo talaga yung sarili mo, di ba? Parang mas importante sa'yo ngayon yung pera, pero mas importante yung sarili mo. Ibig sabihin, hindi ka na yung gaya ng dati na talagang i-chase mo yung pera. So dito sinasabi ng baraha na i-continue mo lang yung direksyon na tinatahak mo sa ngayon. If you have job, continue mo lang yung job. Kung may career ka, continue lang. Kasi sa future, sinasabi na mahawakan mo itong perang ito, itong prosperity and abundance, financial prosperity and abundance na minamanifest mo talaga. Nine of Wands, sinasabi ng baraha dyan sa'yo na if ever lang may pagkakataon ka, Pisces, na makaramdam ka ng pagod, diba? Kasi tao ka lang. Dito sinasabi ng baraha na take a rest, diba? Wag mong kumbaga ilagay lahat sa plato mo, diba? Lahat ng obligations. So dito sinasabi na give yourself time to be happy, to celebrate, diba? To mingle with your friends, with family, diba? Hindi lang puro trabaho, hindi lang puro financial yung isip mo. So dito sinasabi na normal yung nakakaramdam ng pagod, pero pag nakaramdam ka na yan, magpahinga ka. Okay? Okay, next card natin is the World card and the Queen of Cups. Wow! So, Pisces, kung ano man to na minamanifest mo na matapos na, like yung iba, nag-iipon ng pera, yung iba, nagmamanifest na matapos na yung bahay na pinapatayo nila, pwedeng yung mga anak nila, apo, gusto nilang makapagtapos na, or kung ano man tong minamanifest mo na endings, positive endings and completion, sinasabi ng baraha dito na matatapos yan ng peaceful. So, ibig sabihin, huwag kang masyadong mag-iisip, mag-aalala, dahil, yun nga, ibibigay yan sa'yo ng universe. You and your loved ones are protected. So, hindi ka dapat nag-aalala. Kalma ka lang, relax ka lang, kasi yun yung kailangan mo ngayon, mag-relax. Okay? Yung iba din sa inyo, if for example, nag-iisip ka ng travel mo, travel plans, visa, migration, or ano ba yan, basta marami kang, kumbaga, about long distance, long term, dito sinasabi na kumalma ka lang. Huwag mong masyadong bigyan ng maraming focus yan, and live in the moment. Wow! Ang galing na ito, guys, oh. Isang buong pamilya to, Pisces. Isang buong pamilya, pwedeng mag-asawa, magkapatid, magpamangkin, or kung ano man to. Basta yung Four of Wands all about family. Dito sinasabi na isang buong pamilya ang makakaranas ng Four of Wands and Six of Swords. So yung Four of Wands, pwedeng may housewarming, house blessing, pwedeng merong bibili ng lupa, bahay, lupa, house and lot, or pwedeng condo, or pwedeng yung iba sa inyo, tapos na yung pagbabayad nyo ng condominium nyo, or ng bahay, lupa. And yung iba naman dito ay pwedeng magsisimula ka pa lang na magpatayo ng bahay, or lupa na bibilhin mo. And nakikita natin dito na isang buong pamilya mo to, Pisces, na kayo ay aalis, or paalis na kayo sa, yun nga, sa hangman, diba? Yung parang palagi nyong hinahabol yung pera, kayo yung naghahabol. Ngayon, sinasabi na kayo na ang hahabuli ng pera. Hindi natin alam sa kung paanong paraan, kung bakit ka, o paano ka hahabuli ng pera. Pero sinasabi dito ng Six of Swords na ikaw ay paalis na sa isang scarcity, problema, financial problems, or sa mga pagkukulang sa salapi. And papunta ka na doon sa stability, balance, harmony, lalo na sa usaping salapi. Okay, next card natin is Death card. Oh, talagang magta-transform, diba? So, dito, Pisces, kung makikita mo, yung unang baraha mo is Seven of Wands and Hangman. Death card is transformation, pagbabago, change, alchemy. Dito sinasabi ng baraha na yung financial stressor mo, financial stress, cause of stress, ay posibleng matapos na yan, and papunta ka na doon sa financial wishes mo. Financial wishes complete, you will feel satisfied,
And yung Nine of Wheels is, ito yung matagal mo nang wini-wish. Ito yung matagal mo nang pinapangarap. So, ikaw lang ang nakakaalam na ito, Pisces. So, dito, sinasabi ng baraha na kung ano man tong pinagdadaanan mo sa ngayon, pagdaanan mo lang yan kasi papunta ka na doon talaga sa mas exciting na financial success na sinasabi ng baraha. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye, Pisces!